Ang The Witcher Season 2 Episodes 1-4 ang astig na Tagalog series recap natin ngayong araw mga Juan. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Maya-maya ay napabagsak ng hukbo ni King Foltest ang natitirang mga sundalo ng Nilfgaard na sumugod sa Sodden Hill. Kalaunan kasama si Ciri ay nagtungo si Geralt sa Sodden Hill upang hanapin si Yennefer at nalaman nila kay Tissaia na biglang nawala ang babae. Nasabi ni Ciri na nakita niya si Yennefer at ang lugar na iyon sa panaginip niya pero tumanggi si Geralt na sabihin kung sino ang babae dahil wala na siya. Sa sunod na araw ay nagising si Yennefer na bihag na nina Fringilla kasama ang natitira nilang mga sundalo. Samantala makikitang nabihag pala ni Tissaia si Cahir sa Aretuza ngunit nagmatigas itong magbigay ng impormasyon sa kanila at naniniwala siyang lilinisin sila ng White Flame balang araw. Pero labis na sinaktan ni Tissaia si Cahir gamit ang Chaos Magic niya. Sa sunod na eksena sina Cirilla at Geralt ay naisipang magpahinga sa kalapit na bayan ngunit napansin ng Witcher na abandonado ito. Pagkatapos ay nagtungo sila sa kalapit na kastilyo ng kaibigan ni Geralt ngunit biglang sinugod siya ng isang nilalang. Pero napansin ni Geralt na ito pala ay ang kaibigan niyang si Nivellen na nasumpang maging isang halimaw. Ilang saglit ay pinunta ni Nivellen sina Geralt sa hapagkainan at gamit ang mahika niya ay nagbagsak siya ng mga pagkain para sa kanila. Natanong naman ni Geralt ang tungkol sa sumpa ni Nivellen, kaya't kinuwento niya nung napabilang siya sa isang masamang grupo ay winasak niya ang templo ng Lion-Headed Spider. Subalit biglang sinumpa siya ng isang priestess habang bumabanggit ito ng mga katagang pagmamahal at dugo. Kalaunan ay sinubukang tapusin ni Nivellen ng maraming beses ang buhay niya ngunit nabubuhay uli siya. Nabunyag naman sa kanila ni Nivellen na nakita niya ang Wild Hunt na karaang linggo lang at naniniwala siyang malapit na itong mangyari. Hindi naniwala si Geralt sa kaibigan pero nang nakarinig sila ng ingay sa mga kisame ay nasabi ni Nivellen na yun ang alaga niyang pusa na si Verena. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay nakakita sa labas si Geralt ng mga bakas ng paa at nang sinundan niya ito sa abandonadong bayan ay napansin niya ang ilang labi ng mga tao sa paligid. Ngunit napansin ni Geralt na nawala ang mga bakas at na-realize niyang lumilipad ang halimaw na umatake roon. Habang natutulog si Nivellen ay nagmadaling sinabi ni Geralt kay Cirilla na may isang Bruxa sa kastilyo at sinabihan niya ang dalagita na tumakas na roon. Maya-maya ay kinain ni Verena ang mga laman ni Nivellen habang natutulog siya at nang sumugod si Geralt ay malakas na napatalsik ng halimaw ang Witcher. Biglang nawala ang Bruxa sa silid pero sinaksak ni Geralt sa loob ng kisame ang nilalang at pagbagsak ni Verena ay pinatalsik niya ito palabas ng kastilyo. Nang inatake uli ang Witcher ng Sonic Scream ng Bruxa ay magaling na napatalsik ito ng bida gamit ang mahika niya. Bigla namang nagpalit ng anyo ang Bruxa at habang lumilipad ay inatake nito si Geralt pero mabilis na nahiwa niya ang katawan ng halimaw at bumagsak ito. Agad na ginawang hostage ni Verena si Cirilla pero biglang sinaksak siya ni Nivellen sa likod at nang aatakihin siya ng nilalang ay mabilis na pinugutan ito ng ulo ni Geralt.
Pero nang nasunog ang buong katawan ng Bruxa ay biglang nawala ang sumpa kay Nivellen ngunit nalungkot siya sa pagkawala ni Verena dahil labis na minahal niya siya. Na-realize naman ni Geralt na pagmamahal at dugo nga ang kailangan upang mawala ang sumpa sa kaibigan at umalis na sila ni Cirilla sa lugar. Samantala dahil sa kabiguan ni na Fringilla ay plano niyang gawing alay si Yennefer sa emperador ng Nilfgaard na ang White Flame. Maya-maya ay nag-set si na Fringilla ng camp sa isang tabi subalit hindi nagtagal ay mabilis na tinapos ang lahat ng mga sundalo niya ng mga di makitang kalaban hanggang sila na lang ni Yenna ang natira. Sa sunod na eksena ay napanaginipan ni Yennefer na kinuha ang anak niya ng isang taong nakasuot ng pulang balabal. Kinabukasan ay nagising si Yennefer na bihag na sila ng mga elf army at habang binabangungot si Fringilla ay ginising niya ito. Makikitang sina Filavandrel pala ang bumihag kina Yen at dinala nila sila sa harap ng bagong elf leader nilang si Francesca. Nabanggit naman ni Francesca kay Filavandrel ang pagbisita sa panaginip niya ng isang nakasuot ng puting balabal. Pagkatapos ay sinabihan ng leader si Filavandrel na kapag natagpuan na nila ang hinahanap nila ay pugutan niya ng ulo ang dalawa at dalhin ang mga ito sa Aretuza. Ilang saglit ay habang nasa camp ng mga elf ay nalaman ni Yennefer kay Fringilla na nakakita siya ng isang lalaking nakasuot ng itim na balabal sa bangungot niya. Na-realize ni Yen na habang napanaginipan niya ang isang taong nakasuot ng pulang balabal at itim kay Fringilla ay napanaginipan naman ni Francesca ang isang taong nakasuot ng puting balabal. Pagkatapos ay sinabi ni Yennefer kay Filavandrel na napanaginipan rin nila ni Fringilla ang mga taong mga nakasuot ng magkaibang kulay na balabal at sinabing posibleng makatulong silang matagpuan ang hinahanap nila. Samantala sina Ciri at Geralt ay nagtungo sa tahanan ng mga Witcher na ang Kaer Morhen at masayang sinalubong ang bida ng mga kaibigan niyang Witcher at ng mentor nilang si Vesemir. Kalaunan ay dumating rin sa Kaer Morhen ang Witcher na si Eskel na kakatapos lang pumatay ng isang Leshy at nadala pa niya roon ang kamay ng halimaw. Maya-maya ay dinala sina Yennefer at Fringilla sa isang makalumang templo ng mga elf. Kinuwento sa kanila ni Francesca na napanaginipan niya ang isang taong nakasuot ng puting balabal na ginabayan siya papunta sa bagong kaharian nila. Si Fringilla naman ay nakwentong tinulungan siyang makatakas sa kulungan ng taong nakasuot ng itim na balabal. Pero si Yenna ay nabasa ang mga makalumang elven na katagas sa altar ng templo patungkol sa Deathless Mother at kalaunan ay nagbukas ang isang sekretong daan papunta sa ilalim ng templo. Napagdesisyonan naman ni na Francesca at ng dalawa na pasukin ang daanan. Nang nasa loob na ang tatlo ay nakakita sila ng isang kubo na walang pinto pero nang binanggit ni Francesca ang mga katagas sa altar ay kusang humarap ang kubo sa kanila. Samantala si Geralt ay sinimulang pag-aralan ang kamay ng Leshy pero kalaunan ay nakita niyang nagsasaya ang mga kasamahan niya kasama ang mga bayarang babae. Subalit nang nakipagtalik sa isang babae si Eskel ay lumabas sa balikat niya ang ugat ng Leshy. Maya-maya ay napansin ng mga Witcher na biglang nag-vibrate ang mga kwintas nila at na-realize nilang may umaatake sa Kaer Morhen. Ang Witcher naman na si Lambert ay pinasok ang mga babae sa kwarto ni Ciri at sa kabilang kwarto upang hindi sila mapahamak, ngunit kalaunan ay napagdesisyonan ng mga babae na tumakas ng Kaer Morhen. Ilang saglit pagpasok ni Geralt sa laboratorio ay nakita niyang nababalot ng mga sanga ang babae at mabilis na ginapos rin siya ng Leshy. Pero gamit ang isang torch sa poste ay nagawang makatakas ni Geralt sa mga sanga at agad na inatake niya ang Leshy ngunit napansin niyang si Eskel pala ito. Napilitang kalabanin ni Geralt ang kaibigan at nang nagapos uli siya ng halimaw ay biglang inatake ito ni Vesemir ng sibat sa likod. Pagkatapos ay sabay na hinagisan ni Vesemir at Geralt ang Leshy ng mga kadena na may patalim upang magapos ang nilalang. Nang galit na tatapusin ni Eskel ang mentor nila ay piniliyab ni Geralt ang espada niya at sinaksak ng bida ang halimaw sa likod na agad na kinatapos nito. Sa sunod na eksena si Yenna ay nagising na nasa loob na ng kubo at nakaharap ng tatlo ang mga taong nakita nila sa mga panaginip nila. Pero ang mga ito pala ay ang Deathless Mother at mula sa katauhan ng Elven Prophetess na si Ithlan ay kinumbinsi niya si Francesca na makipag-alyansa sa mga tao upang maitaguyod muli ang kaharian nila. Samantala si Fringilla ay kinausap ng Deathless Mother sa katauhan ni Emperor Emhyr ng Nilfgaard at inalok siya nito ng kapangyarihan. Pero mula sa katauhan ng isang dalagita ay napagdesisyonan ng Deathless Mother na panatilihin pa ng mas matagal sa kubo si Yennefer dahil sa pagkawala ng Chaos Magic niya mula nang ginamit ng Sorceress ang malakas na Fire Magic sa Sodden Hill. Ilang saglit ay nagising si Yenna na nakabalik na sa kagubatan at sinabi sa kanya ni Fringilla na pinapalaya na siya nito. Ngayon kasama ang mga elf ay tutungo sila ng Cintra dahil napagdesisyonan ni Francesca na makipag-alyansa sa kanila. Subalit maya-maya ay habang umuulan ay napansin ni Yennefer na hindi siya makapagpalabas ng portal upang makaalis ng lugar.
Sa kasalukuyang iyon ay sinimula ni Geralt na pagsanayin si Cirilla upang maprotektahan niya ang sarili sa kapahamakan. Makalipas ang ilang mga araw ay nagpursigi si Ciri sa pag-eensayo niya upang maging isang Witcher. Samantala si Yenna ay nakabalik na ng Aretuza na labis na kinagulat ni Tissaia, ngunit pinakiusapan siya ng Rectoress na maglaylo muna sa Brotherhood dahil sa pinaplano nila ni Vilgefortz sa organisasyon. Sa sunod na eksena ay nakarating na sina Francesca sa Sintra, at kasama ang mga Nilfgaardian ay ginawa itong bagong tahanan ng mga elf. Kinabukasan habang nagsasanay si Ciri ay hinamon siya nina Lambert at Cohen na magsanay sa Witcher training course nila. Agad na sinubukan nga ni Cirilla ang course, subalit hindi niya magawang makalampas sa pendulum obstacle roon. Patuloy na tumawid si Ciri sa pendulum ng ilang beses hanggang sa makatawid siya rito at dumating sa lugar si Geralt. Hindi naman sumuko si Cirilla na tapusin ang buong Witcher training course, subalit nang nasa dulo na ang dalagita ay bigla siyang nahulog pero pinuri pa rin ni Geralt ang pagpursigi niya. Samantala si Yennefer ay nakasalubong sa daan si Stregobor at mabilis na ginapos siya nito sa isang upuan. Dahil naman walang tiwala ang sorcerer kay Yenna ay pinasok niya ang isip ng babae pero hindi nagtagal ay agad na pinatalsik siya ni Tissaia. Maya-maya ay inis na sinabi ni Stregobor sa Brotherhood na nakita niya sa isip ni Yenna na naging bihag pala siya ng Nilfgaard at ng mga elf, ngunit nakabalik siya ng Aretuza nang hindi napapahamak. Ilang saglit ay sinabi ni Tissaia kay Yenna na upang mapatunayang hindi siya isang espiya ay nais ng Brotherhood na patayin niya si Cahir. Pero tumanggi si Yennefer dahil lalabas na mamamatay tao naman siya at gagamitin yun ni Stregobor laban sa kanya. Sa kasalukuyang yun ay nakita ni Geralt sa pader ang sash ni Cirilla na tila kinuha ng Leshy. Pagkatapos ay nalaman ni Geralt kay Ciri na nagkaroon siya ng pangitain na puwersahan siyang hinihila papunta sa kagubatan. Agad na pumunta ang dalawa sa kakahuyan at nakita nila roon ang Leshy na umatake kay Eskel, ngunit nakita nilang tinapos ito ng isang kakaibang halimaw. Pinatakbo ni Geralt si Cirilla, subalit hindi nagtagal ay mabilis na naabutan at na-corner siya ng halimaw sa isang tabi. Pero si Geralt ay magaling na inatake mula sa taas ang malaking nilalang at agad na pinugutan niya ito ng ulo. Kinagabihan ay nakita si Yennefer ni Istred na planong tumakas sa Aretuza pero nasabi ng lalaki na maraming espiya si Stregobor na nagbabantay sa lugar kaya't mahuhuli rin ang babae kapag tumakas siya. Sa sunod na araw ay pumunta ang Brotherhood of Sorcerers sa templo kung saan gaganapin ang pagpugod kay Cahir at makikitang dumalo roon sina King Foltest pati ang iba pang mga hari ng hilagang mga kaharian. Pero nang pupugutan na ng ulo ni Yenna si Cahir ay winasak niya ang gapos nito at kasama ang lalaki ay tumakas sila ng lugar sakay ng isang kabayo. Kinaumagahan ay habang patuloy na nagsasanay sa kagubatan si Ciri ay nakita niyang papalapit sa kanya ang sorceress na si Triss. Kasama naman si Geralt ay sinamahan nila ang sorceress pabalik ng Kaer Morhen at masayang sinalubong siya ni Vesemir. Samantala sina Yennefer at Cahir ay nagtungo sa bayan ng Oxenfurt, ngunit napansin nila roon ang mga nagkalat na wanted poster nilang dalawa. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni Yenna na umalis ng Oxenfurt at magtungo sa Sintra. Sa sunod na eksena sa kaharian ng Redania, mabilis na tinapos ni Dijkstra ang dalawang tauhan ni King Vizimir bago siya mabigyan ng mga ito ng inuming may lason. Bilang advisor naman ay minungkahi ni Dijkstra kay King Vizimir na ngayon na ang panahon upang makuha nila ang Sintra sa Nilfgaard. Maya-maya habang kumakain sina Geralt ay sinabi niya kay Cirilla na pinapunta niya roon si Triss upang gabayan siya ng sorceress katulad ng paggabay ni Mousak sa kanya noon. Kalaunan ay pinakiusapan ni Geralt si Triss na alamin kung isang mage nga ba ang kumontrol sa misteryosong nilalang na iyon upang tugisin ang dalagita. Samantala sina Yenna ay biglang inatake ng isang kawal pero agad na napabagsak ito ng babae at nagtago sila sa sewer. Mabilis na inatake si Cahir ng elf na si Balian pero napatalsik niya ang patalim nito. Ang elf naman na si Dermain ay na-realize na sina Yenna ang nasa poster at nasabing mapagkakatiwalaan nila sila. Kaya't binunyag nito sa dalawa na plano rin nilang tumakas sa bayan at magpatulong kay Sandpiper na makasakay ng bangka papuntang Sintra. Subalit hindi nagtagal habang ginagabayan ng dalawa sina Yenna ay mabilis na kinuha si Dermain ng isang halimaw sa sewer at si Balian ay nagmadaling tumakbo. Kamuntikan ring makuha si Yennefer ng nilalang pero agad na sinunog ni Cahir ang mga galamay nito at lumabas sila sa kabilang parte ng sewer. Pagkatapos ay sinundan nila si Balian papasok sa isang tavern at nalaman ni Yenna sa ibang elf na si Jaskier pala ang Sandpiper na kasalukuyang nagpe-perform sa tavern. Samantala si Dijkstra ay naisipang magpadala sa Sintra ng isang elf na bihag nila bilang espiya at ang napili niya ay si Dara.
Kinabukasan ay mula sa parte ng misteryosong nilalang ay nalaman ni Triss na hindi iyon kinokontrol ng isang mage at napansin niyang naging itim na buhangin ito na katulad sa isang monolith na bato. Pagkatapos ay narealize ni Geralt na maging ang sanga ng Leshy ay naging itim na buhangin rin. Nang hinawakan naman ni Cirilla ang buhangin ay nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa isang kamatayan at maya-maya ay nagising siya sa kabilang kwarto. Dito na kinuwento ni Ciri nung inatake ng Nilfgaard ang Sintra ay nadukot siya ni Cahir ngunit sa labis na takot ay napasigaw siya ng napakalakas at bumagsak ang malaking monolith sa tabi. Kinaumagahan ng wala ng tao sa tavern ay nilapitan ni Yennefer si Jaskier na labis na kinagulat ng lalaki. Pagkatapos ay binunyag ni Yen kay Jaskier na nagtatago sila sa otoridad at kasama si Cahir ay nakiusap siya sa kanya na tulungan sila. Samantala habang naghahanda si Geralt sa pagbalik sa Sintra upang mag-imbestiga ay pinayo sa kanya ni Triss na kausapin muna ang kaibigan niyang nag-aaral ng mga monolith. Pagkatapos ay gamit ang portal ni Triss ay pinunta niya si Geralt sa Aretuza upang makaharap si Istred. Maya-maya ay nakakita si Vesemir ng mga Feynwed sa Witcher training course at pinakita niya ito kay Triss. Pinaliwanag ni Vesemir na tumutubo lang ang bulaklak na yun kapag may dumanak na dugo ng Elder. Ang dugo na ito ay ang importanteng sangkap upang makalikha muli ng mga mutant witcher at narealize ni Vesemir na si Ciri ang susi rito. Sa sunod na eksena ay nanggagabayan na ni Jaskier si Yen at ang mga elves upang palihim na makasakay sa barko ay biglang hinarang ang lalaki ng isang bantay. Pero si Balian ay matapang na inalipusta ang mga bantay at habang binubugbog siya ng mga ito ay sumakay na sina Cahir sa barko. Pagkatapos ay nagpasalamat si Dara kay Jaskier at nagpaalam na ang lalaki kina Yenna. Subalit kalaunan ay narinig ni Yen ang malakas na sigaw ni Jaskier at pagpunta ng babae sa taas ng barko ay ang wasak na gitara na lang ang nakita niya sa labas. Dito na nagwawakas ang ating astig na palabas at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.